Puspusa na ang pag-ensayo ni WBC International Minimum Weight Champion Denver Cuello para sa nalalapit ng laban. Sisikapin daw niyang mapataob ang kalabang Thai para hindi umabot sa round 12 ang bakbakan. Nakatutok si Cedric Castillo. Sa boxing gym na ito sa Binangonan, Rizal, walang naghihiyawang fans. May kalumaan na pero pinakikinabangan pa rin ang mga gamit. Ang hindi lang daw kumukupas dito, ang matayog na pangarap ng mga boksingero. Ito ang itinuturing na tahanan ni Denver Cuello, ang reigning WBC International Minimum Weight Champion of the World. Pukpuka na ang kanyang training para sa title fight niya sa March 26 laban kay Samat Chayong ng Thailand. Sa 25 wins na record ng 24 anyos na si Cuello, 15 dito, knockout. Pero kahit bagito pa sa professional boxing ang makakalaban niya na may record na 4 wins, 1 loss, ayaw maging kampante ni Cuello. Hindi ko rin po na masabi na matapos agad yung laban na to dahil siya yung is veterano sa amateur. Alam ko yung galaw nito is mabilis din siya. Hinimay-himay ni Cuello para sa amin ang pang-araw-araw na training routine nila. Una ang punch mitts kung saan sasaluhin ng kanyang trainer ang bawat suntok. Tapos sa punching bag, sunod ang speedball, sabay skip rope naman. Pagkatapos ng tig 30 minutos na bawat drill, saka pa lang magsisimula ang actual na training. Bukod pa raw dito ang jogging tuwing alas 5 ng umaga. At sa gabi, bawal matulog ng maaga dahil baka raw mamuo ang dugo sa ulo. Pero pagdating sa pagkain, iisa lang ang requirement ni Cuello. Yung may sabaw kasi pag mag-training kami, pag walang sabaw yung kinakain ko, hindi ka papawisan. Habang nagpapahinga, nagkahamunan ng mga naroon kung sino ang gustong sumalo sa suntok ni Cuello. Naglakas loob akong sampulan nito, pero syempre, dapat may gloves. Pag boksingero daw, pwede daw magpataob ng kalabaw. Oo ba yan? Siguro kung mga heavyweight talaga. Yung malaki din. Camping. Yeah, camping. Ikaw, anong kayong matawagin? Camping siguro, biti. Ready na para sa World Championship. Sikapin namin hindi umabot ng 12 rounds. Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Isang Amerikano pero kung kumanta, aakalain mong Pinoy na Pinoy. Kilalanin natin siya sa report na ito ni Sherry Torres. Sa unang tingin, pangkaraniwang Amerikano lang si Philip Hitt. Pero pag kumanta na, nasaktan ko isang tulad mo na labis na nagmamahal. akala mo'y Pinoy kung bumirit ng OPM. Maging sa internet, hit na hit ang mga video niya habang kumakanta ng Tagalog songs. Nako'y sa'yo at ika'y aking Idol daw ni Philip si R&B Prince JR at si Chris Lawrence. I really love Filipino music, and I hadn't done any songs like that on there yet, you know. So I thought I'd go ahead and do a JR song. He redid Himala that River Maya did back when. And so I did a version of that, and I put it on there, kind of, you know, just for fun to see what kind of feedback I'd get. Nahilig daw sa Tagalog song si Philip mula na makilala ang asawang Pinay na si Clarice na dating singer. Nagduet pa ang dalawa sa programang News to Go ng GMA News TV. alam na aking mahal kay hirap sabihin. Masaya ang pamilya ni Philip sa biglaan niyang pagsikat ngayon. At dahil sa mga oportunidad na dumarating ngayon sa kanya, bukas daw siya sa posibilidad na maging isang recording artist dito sa Pilipinas. Katulad ng alay ng pag-ibig mo sa akin. Sherian Torres, nakatutok, 24 oras. Abangan mamaya sa kanyang unang on-cam interview matapos manganak. Judy Ann Santos nagkwento tungkol sa pagiging ina. Walang bibitiw. Mike? Salamat, Pia. Mga kapuso, hindi naman mapawi pa rin ang pangamba ng ilan natin mga kababayan na may mga kaanak sa mga sandaling ito sa bansang Japan. Nagdarasal sila. May adya sa peligro ang kanilang mga mahal sa buhay. Nakatutok sila'y Alvis.
Kasalukuyan daw nag-webcam si Jeanette de la Cruz at anak niyang si Francesca Owa noong Biyernes nang lumindol sa kinaroroonan ni Francesca sa Ibaraki, Japan. Kitang-kita raw ni Jeanette ang pagyanig sa bahay ng anak. Sabi niya, ma, lumalakas na. Sandali lang, kukunin ko yung mga anak ko. Kinuha yung 2 bata. Tapos nakita ko na, gano'n na yung nila, tapos nagbagsakan na lahat yung gamit. Kahapon lang muling nagkausap sa pamamagitan ng internet ang mag-ina. Hindi na raw matutuloy ang nakaschedule na pag-uwi ni na Francesca sa darating na Huwebes. Kasunod kasi ng matinding lindol noong Biyernes na sinundan pa ng tsunami. Stranded si Francesca, ang asawang Hapon at 2 nilang anak. Patay sindi raw ang kuryente doon sa lugar nila sa Iberica. Walang tubig at halos wala na raw silang makain. Tumawag, sabi niya, ma, hirap na kami dito, walang rescue. Wala na raw silang makain. Walang mabila ng pagkain. Inaawa ko sa mga apo ko kasi nag-iiyakan na. Iyak na yung anak ko. Sabi niya, mama, tulungan mo naman kami. Sabi ko, anak, lahat ginagawa ko. Tumawag na ako sa DFA. Lahat tinawagan ko. Humihingi ng tulong si Jeanette sa DFA at sa Philippine Embassy sa Japan na i-rescue ang kanyang anak at pamilya nito. Nasa Tokyo naman si Nordelisa Gonzales at kanyang anak. Kwento niya sa kanyang ina at kapatid nang huli silang magkausap sa internet. Malayo raw sila sa sentro ng lindol, pero nakakaramdam din daw sila roon ng mga aftershock. Sa bahay lang sila kasi sabi daw sa news daw sa Japan, mas mainam daw sa loob sila ng bahay kaysa sa labas. Mas safe sila sa loob ng bahay. Ngayon pag lumilindol, ang ginagawa nila, nagsusot sila ng helmet, tapos pumapasok sila sa ilalim ng lamesa. Si Aling Eleanor Gonzales wala nang ibang magawa kundi manalangin para sa kaligtasan ni Nordelisa. Nais daw sana niyang umuwi na muna ito dito sa Pilipinas. Kabadong-kabado ho ako, tsaka di ko nila alam, umiiyak ako sa takot. Nagdadasal na lang po ako. Sa panalangin na rin lang umaasa si Aling Zenaida Enriquez. Nasa Nagoya naman ang anak niyang si Annalisa Toribio at pamilya nito. Bahagya rin daw na lumindol doon. Medyo payapa ng konti pero sa nangyayaring balita ngayon para rin ako na siyempre malayo yun di ba? Hindi porke malayo ang lugar ng pinanggalingan hindi ma-apekto, di ba? Nag-worry pa rin ako. Ang inihiling ko, hindi lang sa anak ko, sa lahat ng naroon, sa mga kaibigan niya, na laging manalangin, ay ilayo sa lahat ng kapahamakan, lahat ng mangyayari sa ating mundo. Hindi kasi natin hawak ang sarili nating buhay, hindi ba? Ang Panginoon lang ang tanging nakakaalam ng ating pangyayari. Lee Alves, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! Paglapit ng buwan sa mundo o supermoon phenomenon, dapat nga bang katakutan? Sa nuclear power plant, nagprotesta. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 Oras.